Hello, good morning po sa lahat ng aking mga followers at ang aking mga silent viewers. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay ating pag-uusapan ang mutya na ating nakukuha dito sa kapaligiran. At bago ko sisimulan ng aking kwentong ito, yung mga baguhan po ay huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga upload na mga videos. Ngayon po ang ating pag-usapan, isa po itong mutya ng langgam na ang kulay po sa langgam ay pulang hantik. Ito po ay bihira ka makakita ng pulang hantik, mas lalo na kapag hindi mo trabaho ang tagapaghanap. Ito po ay trabaho natin na tagapaghanap. Bilang isang antingero ay nakakita tayo ng bahay ng hantik na langgam na kulay pula. At sa lahat ng mga langgam po, yung kulay pula na hantik, yan po ang pinakamasakit mangagat at hindi mo maintindihan yung init at sakit kapag yan ay nakakagat sa iyong balat. Kaya kahit gaano ka pakatapang, kahit gaano ka pa kabangis na tao, kapag kagatin ka ng langgam hantik, mag-araray ka talaga dahil sobrang sakit po yan. Kaya ito po ang kanyang birtud at mutya na ating natuklasan na nakukuha mismo sa kanyang bahay. Kaya nakakuha tayo dahil nakakita ako ng puno o bahay niya doon sa punuan ng kawayanan. Doon sa punuan ng kawayan na nakukuha dahil nagkuha ako ng kawayan para ginagawa kong kulungan at meron akong nakikitang bahay ng hantik pula. Ngayon ang ginawa ko, pinapapunta ko muna yung araw na maghantay ako ng Friday para makita ko ang kanyang birtud at mutya doon mismo sa kanyang bahay. Kaya pagdating ng Friday o Biyernes ng gabi, hinukay ko po yung kanyang bahay. Alam ko pong mga gat yan at napakatapang po yung kagat ng hantik. Kaya yun, paghukay ko, nagdala ako ng bara, pala para mahukay ko siya. Ngayon paghukay ko, siyempre, ganon pa rin yung ating tradisyon, maghubad tayo lahat sa ating katawan kahit hindi tayo mag-brief, lahat hubarin yan. Basta kung gusto mong magkakaroon ng spiritual na birtud na galing sa mga langgam, kailangan nakahubad ka lahat bago mo sisimulan ang paghukay. Ngayon ang nangyari, yung ginawa ko na yung ritual sa awa ng Panginoon ay hindi naman sila nangagat sa akin. Kaya nagpapakita talaga siya na kusang loob na nagpapakita ang kanyang mutya na langgam na siya po ay nag-iisang liwanag habang ako po ay nakahukay. Kaya habang lumiliwanag po yung paghukay ko na merong parang fluorescent yung liwanag sa ilalim ng lupa na nahukay ko po na mga 1 feet. Ayun, hindi na ako na pagod sa paghuhukay. Hindi na naabutan ng ilang oras. Binigay talaga ng kalikasan o binigay talaga ng may-ari ng mutya. Kaya yun, masaya ako at nakakuha ako ng mutya sa langgam hantik. Ayan. Ganyan po katindi ang mutya sa langgam na hantik sa pagkuha niya. Kung nagtatanong kayo kung ano ang gamit sa birtud ng hantik, yun, kung ano yung ugali ng hantik, malakas kumagat, masakit at mainit na hindi mo maintindihan ang sakit para kang mamamatay sa kasakit. Tapos, yun ang kanyang proteksyon sa kanyang sarili. Tapos kung sa hanap buhay naman, wala namang hantik na nagugutom. Araw-araw din yan sila naghahanap ng pagkain
sa mga kagubatan para makakain sila at mabuhay. Kaya yun ang kanilang ugali. Kaya kung dala mo ito, napakalakas po ang yung proteksyon sa iyong sarili. Kahit nga tao matakot lumapit sa puno o bahay ng hantik dahil kapag mangagat yan, sobrang sakit. Kaya walang basta-bastang makapag-aapi sa'yo kapag meron kang mutya sa hantik. Ganyan po katindi ang kapangyarihan sa birtud ng hantik. Ayan. Ang kulay niya ay kulay brown, white, red. Ayan, brown, white, red po yung kulay niya. Ayan. Napakalakas po yung aura niya. Kahit sa video ay ayaw magpapakita. Kung sa personal lang ito, kung makikita ninyo, napakaganda talaga itong mutya na ito. Napakaganda talaga. Ayan. Yung bawat puti niyan ay crystallized po yan. Yan, crystallized. Yung mga ganyan, ganyan, mga puti-puti crystallized po yan. Tatagos po ang ilaw dyan. At meron po yung langgam sa ilalim na nakatira. Ayan. Ito ang hitsura sa mutya sa hantik pula. Pero hindi mo kasi mapix kung ano ang hitsura sa lahat ng mga mutya na aking nakukuha sa ilalim ng lupa. Kasi depende po yan sa kalikasan kung anong formation sa minerals na kanilang sinisip-sip para magkakaroon ng shape na ganyang klaseng mga mutya nila. Iba-iba ang shape sa kanilang mutya. Kaya huwag kayong magtataka na lahat ng aking na-vlog, lahat ng aking na ipapakita sa inyong langgam, iba-iba ang hitsura. Dahil nga yung sinabi ko sa inyo kanina na iba-iba ang shape ng mga mutya. Depende sa panahon, sa kalikasan panahon, sa kanilang pabor sa paggawa sa kanilang mutya. Depende sa kanilang pabor. Kaya hindi tayo pwede magsalungat sa kanilang pabor dahil sila ang may-ari, sila ang nakakaalam kung ano ang pwede nilang magawa. Dahil tayo ay tagapagsunod lang at tagapaghanap at sila ay tagapagbigay sa atin. Kaya yun ang ating mapala. Kaya yun lang ang aking masasabi. At salamat sa inyong panonood at sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel. Sana po ay yung mga baguhan po ay mag-subscribe na po kayo para maka-update kayo sa susunod kong mga vlog. At yung mga silent viewers at yung aking mga solid followers, magandang oras po sa lahat na hanggang ngayon. Kahit alam ko na minsan ay ayaw kayong tumingin sa aking vlog dahil minsan-minsan ako ay makapag-vlog. Depende sa panahon ng aking pagkakuha dahil hindi rin pwedeng araw-arawin na mag-vlog ka na hindi naman ikaw ay araw-araw makapagkakuha. Maliban lang kung ikay suswertehin sa araw ng Biyernes makakuha ka ng marami. Ayun, makakapag-araw tayo na makapag-vlog. Ayun lang aking masasabi at maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. God bless po sa lahat po sa inyo. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.